Magandang tanghali, no? Welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit nga ba hindi dapat baliwalain ang hyperthyroidism? O tara, pag-usapan na natin to. Okay, again, no, paglilinaw, hindi po ako isang doktor o espesyalista. Kagaya nyo rin po ako na mayroong thyroid problem. Okay? Tara, napag-usapan naman natin kahit sa mga nakarang video ko paano about hyperthyroid. Pero kung ikaw ay may hyperthyroidism at ikaw ay clinically diagnosed na hyperthyroidism, pakinggan mo tong mga sasabihin ko sa iyo. Okay? So, simple lang, no? Kung ikaw ay may hyperthyroidism at ikaw ay nagtitake na ng Tapdin, ng Metimasol, no? Kahit ano pa ang dosage niyan, mababa or mataas, i-take mo. Huwag mo siyang basta-basta ihinto, no? Napaka-delikado po niyan kung yan ay basta ititigil mo nang walang advice ni doktor. Okay? Bakit? Kasi kung ikaw ay nasa kalagitnaan pa lang ng gamutan, halimbawa, no, mga 1 hanggang 3 buwan ka pa lang gagamot para sa iyong hyperthyroidism at ito ay biglang hininto, no, po pwede kang maka-experience dito ng ng thyroid storm, no, po pwedeng umulit sa mas malala, magre-recur yan, yung kung dati nakakaramdam ka ng palpitation tapos nabawasan, pag yan pumitik ulit, delikado po yun. Ganun din kung ikaw ay nagtitik ng propranolol or ng Inderal, wag mo siya ihinto nang hindi ka inaabisuhan ni endocrinologist, or else po pwedeng mag-spike ang blood pressure mo dito, po pwede kang mag-palpitate, no? Napakadelikado po niyan. And remember, hindi po maganda sa ating heart na lagi tayo nagpa-palpitate, no? Ang normal heart rate natin nasa 60 to 100 beats per minute. Kung ikaw ay laging nasa mataas, like 90, 100 beats per minute at rest, or yung wala kang ginagawa pero ang tibok ng puso mo ganun kabilis, hindi po yun maganda sa heart. Alright? So, kung kayo ay may medication, kagaya ng mga nabanggit ko, no, wag nyo pong ihihinto ng walang abiso ni doktor. Kung ikaw naman ay hyperthyroid at medyo nakaka-recover ka na, no, at binibigyan ka ni doctor ng magandang diet, sasabihin sa'yo ni doc na wala munang seafoods o kaya bawal kang kumain muna ng mga pagkain matataas sa iodine, please lang, sundin nyo pong mabuti. Okay? Kasi nakakatulong po yung diet na yun. Kagaya ko, hindi ako gumagamit ng iodized salt noon. Umiiwas muna ako sa mga pagkaing matataas at iodine, kagaya ng hipon, ng mga pusit, alimango, kahit yung mga nori, iniiwasan ko po yun muna. Okay? So hanggat maaari, iwas-iwas talaga. Hindi ko naman sinasabing habang buhay mo na siyang iiwasan, pero habang kinokontrol pa ang ating kondisyon na hyperthyroidism, dapat po tayong umiwas muna. So ganun lang, hindi naman aalisin siya sa buhay natin, iiwasan muna habang tayo ay naggagamot pa para sa hyper. Kasi mga ilang buwan lang din naman makokontrol mo na yun Ako naman nun, hindi naman nawala yung isda sa akin Kumakain pa rin naman ako. Pero pagdating sa mga pusit hipo na yan, medyo talagang wala muna. Kahit gustong kumain ng mga sushi, maki, kasi may nori wrap yun. So, bawal muna. So, ganun, no? Hanggat maaari, ikaw ang magluto ng pagkain mo. So, ganun lang kasimple. Iwas din muna tayo sa matatamis. Ako, kahit hanggang ngayon, ang iniinom ko ito. Gusto ko mag-Gatorade, no sugar ang tinitake ko. Soft drinks, iwas din. Coffee, iwas din. Kasi nakaka-trigger po siya ng pagkabog ng dibdib. Hindi po siya nakakatulong, no? Iniiwasan ko yun. Actually, kahit nga yung mga tiramisu, kasi yung iba doon may mga caffeine, iniiwasan ko rin yun. Kasi hindi rin maganda. Matitrigger lang po ang ating kabog ng dibdib. No? So, ganun yun. Tapos, ano pa? Ilang naman halos, kape, soft drinks, yung mga alak. Yun.
Huwag na huwag rin mo nang iinom ng alak kahit ano pa yan. Isang bote, 2 boteng beer, wine, or tinikman lang. Huwag na. Huwag muna tayo mag-inom-inom ng ganyan, no? Tapos, yung iba sa atin, alam ko naninigarilyo, iwasan nyo rin muna. Okay? Iwasan mo yan. Hanggat maaari, i-zero mo na. Ganun lang kasimple, no? Mamamanage naman natin yan. Okay? Kasi may mga tao na pag naggamot ng hyperthyroidism po nila, halimbawa ako, no, ginamot ako. Ang nangyari sa akin, after 6 months, or let's say, after 1 year, tinigil na yung top din ko. May mga ganun eh. Hindi na umuulit yung hyperthyroidism nila, no? Yung tinatawag na, ano ba yung remission, no? May mga taong ganun. Pero sa tipo ko, na pasyente, hyperthyroid ako, in-stop yung gamot, after ilang buwan, ayan, umuulit naman yung hyper ko. So, ganun. May mga ganong klase ng pasyente ha, hindi talaga pare-pareho. May umuulit, yung iba naman, bumabalik sa normal. Okay? Pag sinabi rin naman ni doktor na wala mo ng exercise, wala mo na. Okay? Pag sinabi ni doctor na mild muna ang exercise or moderate lang, light to moderate, susundin po natin. Kasi mahirap naman kung mabibigla po ang katawan natin. Baka imbis na hyperthyroid lang yung problem natin, madagdagan pa po pwede kang ma-injury or po pwede ka pang magkaroon ng cardiac arrest. No? So susundin muna talaga natin yun. Wag na wag mong ipipilit kahit sabihin mong or pakiramdam mong kaya ng katawan mo, wag na wag mong ipipilit, ha? Kasi alam naman nila kung ano yung nakakabuti sa atin at hindi. No? So, ganun lang. Kung ako ang tatanungin mo, nung lumabas ba ako ng hospital, nakapag-exercise ba agad ako? Ang sagot ko, hindi. Ilang buwan pa rin. Okay? Kahit sabihin mo yung mga simpleng walking, nagwo-walk ako, oo, kung bibili sa tindahan, papasok sa trabaho, ganun lang. Pero yung sabihin mo mag-walk ako ng 1 km, 2 km, hindi. Bawal muna. So, pinagpapahinga ang pasyente, no? Lalo na kung kalalabas ito sa ospital. Okay? Siyempre, kung pinababalik tayo ni doktor, halimbawa, bumalik ka after 2 months, after 1 month, ganyan. Babalik po tayo kay doktor. Okay? Alam ko naman, siyempre, alam naman natin, no? Yung iba sa atin talaga namang gagastos, walang HMO or insurance, naiintindihan naman po natin yun. Pero mas mainam na bumalik na po tayo sa ating mga endocrinologists para mas pabigyan po nila tayo ng gabay at matulungan po nila tayo kung paano i-manage yung kondisyon natin. Kasi kung hindi po tayo babalik, baka yung pinanghihinayangan mong 500 hanggang 800 piso pang check-up, baka maging times 10 naman po yan kung hindi tayo babalik. Bakit? Baka po pwedeng magkaroon ka ng komplikasyon kung hindi ito mamomonitor ni doktor na maayos. Yun lang po ang aking opinion regarding dyan. But again, kung talagang may iba po kayong dahilan at hindi tayo makabalik sa ating mga doktor, nire-respeto ko naman po. Wala, no? Kung sakaling kayo ay sasabihan ni doktor na magre-radioactive iodine, o kaya kailangan po nating operahan ang inyong thyroid or tanggalin dahil may nakitang mga bukol o kaya na-diagnose ka na meron kang carcinoma sa thyroid, no? Pumayag po tayo, no? Alam naman po nila kung ano yung makakabuti sa hindi. But again, may karapatan ka pa rin na tumanggi, no? May karapatan tayong mga pasyente na right to refuse. Nire-respeto po natin yan. But ako, bilang isang pasyenteng dating hyperthyroid at hypo na ngayon, ini-encourage ko po kayo na magpa-radioactive iodine kung kinakailangan at kung talagang kailangan tanggalin po ang ating thyroid dahil na-diagnose po na may bukol o kaya naman cancerous yung bukol, pumayag po tayo. Okay, para hindi na po lumala ang ating kondisyon. Ha? Yun lang po ang aking payo. But again, kung ayaw nyo pa rin magpa-RAI or magpa-opera, nasa sa inyo po yan. Nire-respeto ko po yun. Andito lang po ako bilang isang pasyente rin para mag-share po ng aking karanasan. Okay?
paano, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Salamat din po sa inyong panonood at spread the word, ika nga. So thank you for watching and mabuhay po tayong lahat. God bless everyone.